Nagtatrabaho po ako sa spa, wala po kaming benefits at sa araw-araw po ay hindi po kasya ang kinikita ko po dahil lingguhan po ang sahod. Isang araw po ay pinagbintangan kaming mga staff ng salon na nagnakaw ng pera at pilit po kami pinapapapirma sa papel na nagsasabing kami nga ay nagnakaw ng pera sa salon. Ano po ba ang dapat gawin, no? Ano po ang dapat naming gawin at upang sagutin po 'yan, narito po ang isa sa mga abogado ng Abo Law Firm. Please welcome to Serbisyong Bayanihan, Attorney Jennifer Holly Chua. Siya po ay isang junior associate lawyer po ng Abo Law Firm. Thank you very much, Attorney Marvin Abo. Attorney Jennifer, magandang hapon po sa inyo and thank you for joining us. Magandang hapon po sa inyo, Miss Annie at Miss Jackie. It's very young and pretty. Yes, Yan. very yes, tama po. Opo. Thank you. Cute, cute. Para siyang estudyante. Opo. Ma'am, Miss Jackie, tanong na natin, alam mo, ang sama nun, di ba? Imagine, Yes pinagbibintangan ka, po. tapos hindi mo naman ginawa. And then, yung Papapirma. yung may-ari talagang akala mo totoong-totoo. Ano kaya ito? Ayan, attorney, anong pwede natin ma-advise doon? Thank you po. So, para kay Ma'am Bella po, pwede po nating i-advise sa kanya is gumawa po sila ng panibagong salaysay na nagsasabing hindi totoo ang mga nangyari at pinilit silang pirmahan yung salaysay na ginawa nila at sinasabing magpatulong sila sa abogado habang ginagawa yun at habang doon sa salaysay nila, sabihin nila na pinilit sila at tinakot pa sila na hindi sila makakauwi kung hindi nila pirmahan yung salaysay na nagsasabing nagnakaw sila. At tungkol naman po dun sa concern nila na mababa po ang sahod at yung benefits po hindi nakukuha, pwedeng-pwede po sila lumapit sa National Labor and Relations Commission o NLRC o kahit kaninong abogado at tutulungan po sila na mag-file ng karampatang labor case dahil meron po tayong tinatawag na minimum wage. Hindi ko lang po alam kung nasan sila nagtatrabaho na salon. Pero kung hindi po sapat sa araw-araw na gastusin nila ang kinikita nila, malamang hindi po nagbabayad ng tama ang salon na pinagtatrabahoan nila. At yung benefits po, kailangan po yan ibigay ng kada employer. Hindi po pwedeng dahil walang sales o walang business, hindi sila mabibigyan ng benefits nila katulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Dahil sa unang araw ng trabaho ng isang empleyado, doon nila mararanasan na dapat covered na po sila dun sa PhilHealth, Pag-ibig at SSS. At kung hindi man po nagbayad yung employer nila, meron yung karampatan na kaso na krimen naman po sa kanila kung hindi sila in-enroll sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Miss Jackie, parang may nakikita ko dito, cover up, no? As if yung employer ang victim. Ah? Baka yung di ba, yung mga non-payment ng mga benefits, hindi niya na ipagkakaloob. And then, she's creating a scenario wherein parang sinasabi na she's the victim here. I don't know, nababaliktad. Miss Jackie, mayroon ka ditong dagdag na itinek yata ito nung nagrereklamo. Sige po, Miss Jackie. Yes po. Thank you po. Thank you. Thank you, Miss Annie. Attorney Jennifer, no, marami po tayong kababayan na naipit nga rin po sa ganitong sitwasyon. No? Ano po ang sinasabi ng batas ukol naman dun sa mga mapang-abusong amo? Ayan. So ayon po sa ating batas, meron pong rights ang employee at employer. At dahil po dito, dapat pong irespeto ng isa't isa ang employer at ang employee. So bawal po talagang abusuhin ang employee dahil hindi lang po siya against sa labor rights, against po rin siya sa human rights dahil lahat po naman tayo, kada tao, dapat po nire-respeto tayo at hindi po inaabuso. So ayon po sa batas, meron po silang pwedeng isampa na kaso
yung karampatang kaso na idadaan nila sa National Labor and Relations Commission kung naabuso po sila ng kanilang employer dahil ito po yung agency na nag-handle ng lahat ng mga kaso tungkol sa labor.